Naglalakad ang isang lalaki sa gilid ng kalsada sa Barangay Ignacio sa San Pablo City, Laguna. Maya-maya biglang sumampa sa sidewalk ang isang SUV na matulin daw ang takbo at nasalpok ang lalaki. Sa lakas ng impact, bumaliktad ang sasakyan. 2 bahay rin ang nadamay. Dinala naman sa ospital ang lalaking biktima pero hindi na umabot ng buhay. Batay sa investigasyon, nakatulog umano ang driver habang nagmamaneho. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide at damage to properties. Walang pahayag ang driver. Samantala, Fire Prevention Month na po. Kaninang umaga nga lang ay ginising ng sunog ang ilang residente sa Barangay Alabang sa Muntinlupa. Pahirapan po ang pag-apula ng apoy dahil sa problema sa supply ng tubig. Ang mainit na balita hatid ni Bam Alegre. Ganito kalakas ang siklab ng apoy sa residential fire na ito sa Sitio Masagana, Barangay Alabang, Muntinlupa, pasado alas 5 ng umaga. Inakyat ito sa 3rd alarm ng Bureau of Fire Protection dahil naging problema ang supply ng tubig. Gumamit din ng thermal drone para makita ang konsentrasyon ng apoy na tumupok sa tinatayang 50 bahay. 6:33 ng umaga, nakontrol ang sunog at tuluyan na naapula ng 7:08 AM. Isang residente raw na nag-hyperventilate at binigyan ng first aid. Mabilis daw ang mga pangyayari ayon sa mga residente, kaya mabuting nailigtas nila ang mga kaanak kahit hindi na nasalba ang mga gamit. Gulat na lang po kami, bigla na lang po musbong yung apoy. Buti na may nagising sa amin isang tao. Ang bahay namin, ubos, pati tindahan namin, ubos, wala talaga kaming natira. Pasalamat kami kay Lord dahil lahat ng mga apo ko nandito. Tinutukoy pa ang halaga ng pinsala pati ang posibleng sanhi ng apoy. Initial na information na nanggaling po or nagsimula po ang sunog sa isang 2-story na residential unit, residential house. So ito pong bahay na ito, ang aming pong alam ay ang baba po ay concrete while the second floor is light materials. So doon po nagsimula ang sunog sa first floor. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kabi-kabilang sunog din ang naitala kahapon sa ilang lungsod sa Metro Manila. Nasunog ang isang residential area sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City. Ayon sa ilang fire volunteer, nakontrol ang apoy makalipas ang halos 30 minuto. Sa Barangay Marilag, nagkasunog din sa ilang apartment. Nagkasunog din sa Pandakan sa Maynila na agad nirespondihan ng mga bumbero at volunteer. Maging sa M. de la Cruz Street sa Pasay City na naapula sa loob ng mahigit 15 minuto. Ayon sa BFP Pasay, gayon din sa boundary ng Las Piñas at Parañaque. Ito ang GMA Regional TV News. Maiinit na balita na po tayo mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Kailangang patayin ang 300 baboy sa Bintar, Ilocos Norte matapos po magpositibo naman sa African Swine Fever ang ilang baboy roon. Chris, ano ang ginagawang hakbang para masigurong hindi na pa kumalat pa itong sakit? Connie, mahigpit na binabantayan ang 300-meter radius mula sa piggery kung saan nagpositibo sa ASF ang ilang baboy. Sa ngayon, 4 na bayan sa Ilocos Norte ang nasa red zone ng ASF. Yan at iba pang maiinit na balita hatid ni CJ Turida ng GMA Regional TV. 300 baboy ang isinailalim sa culling operations sa Bintar, Ilocos Norte. Nagpositibo kasi sa African Swine Fever ang ilang baboy roon na nangamatay kamakailan. Sa ngayon, mahigpit na binabantayan ang 300-meter radius ng babuyan kung saan galing ang mga baboy. 4 na bayan sa Ilocos Norte ang ngayon nasa red zone dahil sa ASF. Matapos ang ilang araw na pagkahanap, natagpuan na ang bangkay ng isang binatilyong nalunod sa Cagayan River. Nitong Biyernes nang nahulog mula sa isang bangka ang biktima. Posibleng inatake raw siya noon ng epilepsy. Kinilala ng kanyang pamilyang bangkay na nakita sa Gattaran. Pahirapan ang pag-apula sa sunog sa dump site sa Barangay Bunuan Bukig sa Dagupan City. Magtatanghali ng Biyernes nang magsimula ang sunog. Ngunit umabot ng ilang oras bago ideklarang kontrolado na ang apoy dahil sa mainit na panahon at malakas na hangin. Naniniwala ang Bureau of Fire Protection na human-induced o gawa ng tao ang pinagmulan ng apoy. Kasi nga po may mga kababayan tayo doon pag nakangalakal. Isang naging practice kasi nila ma'am, pag mayroon silang mga nakalakal ma'am na mga electric wire ma'am, para makuha po yung copper wire niya ma'am, susunugin nila ngayon yung insulation.
Minomonitor pa rin ang sitwasyon sa dump site. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 14 ang sugatan matapos na araruhin ng isang dump truck ang 8 sasakyan sa Tuwi, Batangas. Batay sa investigasyon, patungo Cavite ang truck nang mawalan ito ng preno sa pababang bahagi ng daan sa Barangay Luntal. Nahagip nito ang isang pampasaherong bus. Nadamay rin sa insidente ang 7 pang sasakyan na nakaparada sa gilid ng isang convenience store. Tumagilid ang truck at tumapon sa daan ang dala nitong lupa. Dinala ang mga sugatan sa 2 ospital malapit sa pinangyarihan ng insidente. Nagdulot naman ng pagbigat sa daloy ng trapiko ang insidente. Walang pahayag ang driver ng truck habang nagpapatuloy ang investigasyon. Happy Monday mga mare at pare! Isang pangarap ang natupad sa mismong birthday ni Sparkle Star Nadine Samonte. Yan ang pagrampa sa isang fashion show. Kahapon ginawa niya yan sa Milan para sa isang Filipino designer. Sa kanyang Instagram, sinabi niyang yan ang best birthday gift na natanggap niya. Sa March 9 naman, rarampa rin siya sa fashion show sa Paris. Take note ha, pang-finale siya sa 2 fashion shows na yan. Nagpasalamat din si Nadine sa mga bumati sa kanyang birthday kahapon, March 2. Huling bumida si Nadine sa GMA Afternoon Prime Series na Forever Young. Classy dance moves naman ang ipinakita ni Kapuso Global Fashion Icon Heart Evangelista sa kanyang Instagram. Suot ang all-white outfit. Para yan sa pag-attend niya sa isa ring fashion show sa Milan Fashion Week noong February. Matapos ang kanyang 40th birthday. Sa ibang balita, kabilang sa mga iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad ang mga Anulay Muscle Group ng mga Pogo. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, binubuo yan ng mga retired na sundalo mula sa ibang bansa at nakatokang manakit at pumatay. Narito ang aking report. Hindi sinasantabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang posibilidad na ang ilang tauhan ng mga nabuwag na Pogo Hub ay kabilang sa tinatawag nilang muscle group. Ayon sa PAOC, nagsisilbi ang mga ito bilang enforcer ng mga Pogo Hub. Ito yung mga retired military ng minsan ng China. Ito yung mga goons na hinire nila para mangidnap, para manakit, para manakot, para pumatay. Yung mga yan, nawalan ng trabaho yan. Yung mga enforcer na yan, yung mga muscle ng Pogo, hindi naman po sanay sa computer yung mga yan. Sila po, ang talagang skills nila is pumatay at manakit at mangidnap. So ang ginagawa nila ngayon, naghahanap na lang po sila ng mga pwede nilang kidnapin. Ang muscle group kasama sa mga tinitinan ng PAOC na posibleng sangkot sa pagdukot sa 14 anyos na estudyante sa Taguig noong February 20. Ayon sa PAOC, bumuna ng task force para imbestigahan ang pagdukot. Tinitignan pa rin po yan, iniimbestigahan pa rin po yan. Ang alam ko, nagawa na po ng task force dyan. Ano? But siyempre, check pa po yung mga involved. Kaugnay ng mga umunay Chinese spy, hinihintay pa raw ng PAOC ang resulta ng investigasyon ng iba't ibang law enforcement agency kung may kaugnayan nga ang mga Pogo operators sa mga nahuling umunay Chinese spy. Ang League of Provinces of the Philippines, aalamin daw ang katotohanan sa report na may mga lokal na pamahalaan na nakinabang ng pera at gamit mula sa mga nahuling umunay Chinese spy. Ang Chinese Embassy, sinabi sa isang pahayag na tutol sila sa anilay walang basehang akusasyon na ang layon lang ay siraan ng kanilang mamamayan. Lagi raw nilang bilin sa kanilang mga kababayan sa ibang bansa na sumunod sa mga lokal na batas at regulasyon. Matagal na rin umunong nagbibigay ng donasyon ang ilang Chinese citizens sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga humanitarian donation at relief work na mainit namang tinatanggap ng mga Pilipino. Naonang inireport ng Reuters News Agency na nag-donate ng pera at motorsiklo ang ilang nahuling umunay Chinese spy sa ilang lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng isang NGO. Sinubukan naming hinga ng pahayag ang AFP, DILG at National Security Council tungkol sa issue pero wala pa silang pahayag kasama sa litrato sa isang award ceremony noong June 2024 si Cagayan Governor Manuel Mamba at 4 na naarestong Chinese nationals na hinihinalang espiya sa Pilipinas. Sinabi ng gobernador na walang natanggap na anuman ang kanilang lalawigan mula sa mga Chino. Hindi rin daw niya personal na kilala ang mga ito.
Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahina po sa ngayon ang hanging amihan pero paglilinaw po ng Pag-asa. Inaasahang magtatagal pa ang amihan hanggang kalagitnaan ng Marso. Ngayong Lunes na itala ang 15 degrees Celsius na pinakamababang temperatura sa La Trinidad, Benguet. 16.6 degrees Celsius sa Baguio City, habang 23.6 degrees Celsius dito po sa Quezon City. Ayon sa Pag-asa, nasa transition na tayo papalapit sa panahon ng tag-init, kaya posible na ang biglaang pagbugso ng easterlies o ng mainit na hangin galing Pacific Ocean. Marso na, ramdam nyo na ba ang init? May mga lugar na nagsuspindi ng klase dahil sa inaasahang mataas na heat index na aabot sa danger level. Kausapin natin si Pag-asa Senior Weather Specialist Glyza Escolar. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga rin sa iyo, Rafi. Opo, hanggang kailan po ba natin mararanasan yung amihan? Ina-expect po natin na magtatagal ang amihan hanggang second half po ng March. Yun po yung usual end po ng ating amihan. Pero sa ngayon po ay, kung mapapansin niyo po simula kahapon ay easterlies na po ang weather system na umiiral po sa buong bansa. Ang easterlies po ang nagdadala ng mainit at manisang panahon sa ating bansa. Pero normal po ba yon na mula sa malamig na panahon, biglang-bigla, na iinit at aabot pa ng danger level, yung heat index? Yes po, posible po yun dahil po ngayon ay buwan na po ng Marso at gaya po ng aking nabanggit kahapon po ay buong bansa po umiiral ang easterlies. Ang amihan po ay bahagyang humina. Simula po ngayong first week ng March ay tuloy-tuloy na po na iiral po ang easterly sa buong bansa. Magpapalitan na po ito at ng amihan and then eventually po ay tuluyan na pong hihina ang amihan. Ina-expect po natin yan ay mag-e-end na po ito ng second half ng March. Opo. Bukod po dito sa NCR, sa mga lugar pa kaya posible makaranas ng heat index na nasa danger level? Ayun po sa ating forecast ay bukod po sa Metro Manila, posible rin po ito dito po sa may Pampanga at Nueva Ecija. At bukas naman po, bukod sa Pampanga at Nueva Ecija at Metro Manila, ay pwede rin pong pumalo ang sa danger level ang heat index po natin dito sa Olongapo City at sa may Bulacan. Opo. Base po sa inyong pagbabantay, ano ba yung parameters para opisyal nga po magdeklara ng pagsisimula ng dry season o ng tag-init? Ang nagmo-monitor po ng ating pagtatapos po ng ating dry season ay ang ating Climatological Division. Tinitingnan po nila ang tuluyang paghina po ng amihan sa mainland China at ang pagtaas ng temperatura po sa mga piling istasyon po sa ating bansa, lalo na po dito sa may Luzon at silangang bahagi po ng ating bansa. May tuturing po bang maaga na pumasok yung panahon na meron ng danger level na heat index o normal lamang na ganitong kaaga na pumasok itong ganitong heat index level? Sa ngayon po ay normal pa naman po itong ganitong heat index level pero mas mataas po ito pagdating po ng Abril. Gaano po kaya kataas yung pinakamataas na pwedeng maranasan nating mga kababayan pagdating sa danger level na init? In general po sa buong bansa, ina-expect po natin na pwede kumabot po ng 53 degrees po ang ating heat index. 53 degrees. So talagang delikado na po ito. Hindi po pwedeng lumabas? Ano mo pwedeng gawin kapag ganito na kainit? Usually po, gaya po ng na-observe last year po na 53 degrees Celsius po na heat index, ay inaabisuhan po natin yung ating mga kababayan na ilimit po ang mga activities po nila bago po magtanghali. At gawin na lamang po ito early morning at yung late afternoon po. At magsuot po ng mga light colored na damit at iwasan din po natin na uminom po ng mga nakalalasing na inumin, yung tsaa at saka yung soda, patan na rin po ng kape. Kung hindi po natin may iwasan, ay pwede po nating dalangan po ang pag-inom nito para maiwasan po natin ang tinatawag po nating heat cramps, heat exhaustion at yung iba naman po kung meron pong mas medyo delikado po o may mahina po ang kanilang kalasugan, ay maiwasan din po yung heat stroke. Meron na po bang forecast ng Pag-asa kung mas hahaba yung mga panahon na may danger heat index tayo? At sa mga lugar po kaya papalo itong 53 degrees Celsius na heat index?
Kaya po ng datos po natin last year ay pumalo po ito sa area po ng Zambales. So, posible po yung mga ganitong matataas na heat index dito po sa Luzon area. Nakikita rin po natin ito sa may area po ng Pangasinan at ilang areas po sa Luzon. Well, paalala na po yan sa mga gusto mag-beach. Sa summer na ganun na kataas po pwedeng pumalo yung heat index. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Si Pag-asa Senior Weather Specialist Glyza Escollar.